Hi guys! It's me Maresh and welcome to my channel. And for today's video, I know that this content will be very informative. Magbibigay ako ng information about Davao immigration! Yes! So kung ang purpose lang din ng travel nyo is, yun nga, maging tourist lang kayo dun sa lugar na pupuntahan nyo, then if you're an online seller, unemployed, I think you need to watch this. Gusto ko magpasalamat sa mga taong behind of this video kasi nga nagre-request sila na sana makapagawa ako ng video or review or something vlog na very informative about Davao immigration and how to prepare for some questions. Ano yung ibabato ng mga question ng immigration officer sa'yo na same lang din sa akin na online seller, unemployed, ano yung mga ipinresent ko na documents. So, later on, i-discuss ko yan sa inyo. So unang-una, yes, tama. Tama yung ginawa nyo na maging curious kayo about immigration kasi yan yung pinaka-importanting step na makapag-travel kayo abroad kasi yung immigration talaga yung mag-grant kasi may kakayahan silang i-offload ka. Kahit kaano mo pa ka-ready ka na sa mga tourist attractions na pupuntahan mo, bayad mo na yung trip mo, yung hotel mo, pero pag ang immigration talaga ang nag-decide na hindi ka papapalabasin ng bansa, wala ka talagang magagawa. What are the things you need to know about immigration? First, hindi sila friendly, hindi sila approachable, and they are very strict. Kaya huwag kayo mag-expect na madadala natin sila sa pagiging friendly mode natin kasi walang-wala yan sa kanila. Because it's their job to check at all costs kung ano talaga yung purpose ng travel mo. And all you have to do is to convince them na lalabas ka lang ng bansa as a tourist. So, posible ba makapag-travel abroad ang unemployed? Yes, posible as long as afford mo yung travel mo. Unemployed ako but I have an online business. So, bago tayo pumunta sa immigration, kailangan nyo munang mag-check-in, magbayad kayo ng travel tax which is 1,620 pesos. Tapos, terminal fee na 700 pesos. Then, after that, pag time nyo na, kasi may schedule sila, depende sa flight time nyo. Kami kasi nakapasok kami doon ng 2 p.m. but 3 p.m. pa kami inalaw. So, mag-fill up muna kayo ng departure card na doon lang din sa gilid, bali dito yung terminal fee na babayaran, tapos entrance for immigration, dito naman yung departure card. So, i-fill up niyo yan. Importante din na magdala kayo ng ballpen. Huwag niyong iwawala yung ballpen kasi napaka-importante yan. Lalo na pag nakarating kayo sa Singapore kasi another fill up na naman doon. So, yun. Pasok na tayo sa immigration. So, sa immigration, pag turn nyo na, i-submit nyo dun sa parang counter yung departure card, passport, boarding pass, and round-trip ticket. Then, isunod nyo nang ibigay yung mga documents pag hiningi na sa inyo. And, tip ko talaga sa inyo, kung ano yung itatanong sa inyo ng immigration officer, utang na loob. Yun lang din ang isagot nyo. Wag niyong sasagutin ang ibang information pag hindi naman, wag niyong sasabihin pag hindi naman itinanong. Yun lang yung questions nila ang ibibigay niyo. Halimbawa, pag may family kayo doon sa Singapore, wag niyo nang i-mention kasi isa yan sa magpapahold sa inyo kung may family kayo doon kasi iba din yung requirements. Kailangan yun ng letter of invitation. So, wag niyo nang i-mention. Purpose of visit niyo lang doon is as a tourist lang talaga. Yun lang yun. Ito na yung experience ko. Sobra akong kinabahan yung turn ko na yan. Na parang lalamunin talaga ako ng sobrang kaba. Na feeling na mas malakas pa yung tunog ng dibdib ko kaysa sa ingay ng airport. So yun, masok ako dun. Actually naka-line lang. So turn ko na. Nag-line na ako. Sinabit ko na yung passport. Muntikan pa ako magpagalitan kasi hindi ko alam na kailangan sabay-sabay pala yung isubmit. So sinabit ko una yung passport. Hiningi niya yung departure card. Tapos yung last, boarding pass. Ano ba? Dapat kailangan sabay-sabay yan. Yun yung sabi niya sa akin, te. Ay, masyado akong kinabahan. Hindi ko talaga alam. So, yun, alam niyo na. Actually, okay lang nakabahan ka, pero wag na wag mong ipapahalata at wag na wag kang magpapalaman sa kaba dahil magdududa sila sa inyo.
una niya talagang tinanong sa akin, anong gagawin niya sa Singapore? Sabi ko naman, yung sagot ko is natural. Natural ko talaga na hindi friendly. Yung normal lang talaga sa akin na nakikipag-convo ng taong nagtatanong. Yun lang. Sabi ko sa, we're going to visit and actually, this is our honeymoon trip. Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi nga, honeymoon trip naman talaga namin yun. Late nga lang. Then, next, hiningi niya sa akin yung marriage certificate. So, binigay ko talaga yung original copy, yung mismong pirma ko pa talaga doon. So, yun, binigay ko sa kanya. Then, binalik niya sa akin. Sabi niya, nasaan kasama mo? Pinalapit ko si Froy kasi sabi niya, isa na lang kayo kasi magkasama naman kayo. Yun, dalawa na kami in interview. Tapos, nagtanong if meron ba kaming trabaho. So, yun na. Medyo nag-ring yung bell ko sa tenga pagkarinig ko ng trabaho kasi baka dito kami masabit. Then, sinabi ko, honestly, na actually, ma'am, I don't have a work. I'm not employed. But we run a business online. Ito yung actually source of income namin. Okay. Yun yung sagot niya sa akin. Sabi niya sa akin, how about your husband? Sinabi ko naman, actually, dalawa kami nag-run nitong business namin. Siya yung nag-deliver ng mga orders. Okay. So, wala kayong trabahong dalawa. Patingin nga ng business page mo. Yun yung sabi niya sa akin. So, yun. Buti na lang talaga. At nag-screenshot ako ng maraming business page. Kahit yung hindi active ko na business page, pinakita ko sa kanya. So, yun, Inday Marash, kas ukay-ukay. Siya, ikaw ba si Inday? Ganon, ukay-ukay yung benta mo. Ano pala to? Tinanong niya sa akin kung ano yung process ng business namin. Sabi ko, ukay-ukay ako. Supplier ako, ma'am. Nag-supply ako dito sa Davao. And nationwide, actually, kasi may mga clients din kami sa Luzon, sa some other parts of Visayas and Mindanao. So, yun, yung bundle mismo, pinapadala namin. So, in-explain ko talaga ng diretso. Siguro na-feel niya naman talaga na alam ko yung, yung process ng business ko. Kasi, directly na parang nai-imagine niya, yun yung pagka-explain ko sa kanya. Siya, okay. Okay. Yun. Tapos, check siya sa mga, sa mga documents ulit. Passport, gano'n. Tapos, nagtanong siya kung ano yung final destination nyo? Parang nag-loading ako, hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Sabi ko, ma'am, ano pong ibig sabihin ng final destination? Tapos, syempre, you have to be honest. Kung hindi mo talaga alam, tanungin mo siya. So, yun sabi niya, sa Singapore lang ba talaga kayo? Or may iba pa kayong pupuntahan? Yun yung final destination na sinasabi ko. Syempre, may plan kami na pumunta sa Malaysia. So, sinagot ko siya honestly na meron kaming plan na pupunta kami ng Malaysia for a day. Then, babalik lang din naman kami ng Singapore. So, binigay ko yung ticket na pinurchase ko online para proof talaga na yun yung part ng itinerary namin. So, yun, nag-agree naman siya. And siguro na-feel niya talaga na tourist lang din talaga kami doon. Nakita niya naman na parang working talaga yung business ko. So, yun, nakalusot kami. Dalawa kami nakalusot. Madali lang actually kami kesa dun sa ibang employed. Kasi napansin ko, marami kaming nasa line, pero konti lang kaming nakapasok. Maraming na-hold for second interview, which is mostly mga employed. So, yun, sabi niya, hihintayin niya kami pagbalik dito sa Davao. Then, sinabi naman namin mag-asawa, yes, ma'am. Hindi naman complicated yung sa amin. Madali lang yung questions. Yun lang din, kailangan nyo mag-ready talaga ng proof of your business para malaman niya na afford niya talaga yung travel nyo. Then, ano pa ba? Actually, yun lang yun eh. Hindi naman masyadong hassle. Madali lang. Pagkarating niya sa Singapore, sa plane pa lang may fill up na kayo na parang embarkation ID kasi yun yung new rules nila doon. Kailangan yun. At kailangan yung i-keep yun kasi pag nag-exit kayo sa Singapore, kailangan yung i-present yung card. So yun, pagdating namin sa Singapore Immigration, sobrang dali na lang. Walang interview. Diretso tatak. Ganon. Pasok. Then,
Hello, Singapore! Dali lang talaga. You have to be confident lang. Huwag kayong mag-a-act na parang suspicious. Kasi mas magdududa sila sa inyo. Then you have to act like a tourist and not having any plans of working abroad. Yun lang yun talagang importante. Kasi pinoprotektahan lang tayo mga Pinoy na maiwasan natin maging victim of human trafficking and ma-scam sa agency. So, let's just understand their job. Okay naman, mas madali makapasok if manggagaling ka sa Davao. So, I hope, sana makatulong to sa inyong video na to. I think mas makakatulong pa if mag-check pa kayo ng ibang YouTube vlogs about immigration. Actually, ipapasok ko lang itong video kasi napaka-importante nga pala nito. Nakalimutan kong i-mention kanina na yung round trip ticket nyo, i-check nila sa system. Tapos, malalaman nila kung gaano kamura yung na-avail nyo na ticket. Pag piso fare, you have to mention na piso fare yung in-avail nyo. Then, madedetect din nila doon kung pabigla ang book lang ng ticket. Yun, parang magiging suspicious yan sa kanila. Kaya, you have to defend yourself if ever na bago nyo lang na-book yung ticket, yung ura-uradan yung liliparan yung flight nyo. So, yun, paghandaan nyo yun kasi napaka-importante nun. Thank you so much for watching. I hope to see you next video. Bye!